my God, foul play. Naisip nyo ba kung ano yung sinasabi nyo na may foul play? Paano magkakaroon ng foul play? Paano pumasok sa isip nyo yun na may foul play? Tao ba kayo? Yun yung tanong ko, sa nag-iisip na yun. Tao ka ba? Diba? Tao ka ba? Na kaya mong gawin sa kapatid mo yun? Kasi kung kaya mong gawin sa kapatid mo yun, kami hindi. Okay, so magandang gabi na mga paps. Ako nga pala si Pops Hill ng Pawi Pogs. Nais ko lang magbigay komento sa napanood kong video kanina lang sa Harabas, no, kay Sir Jeff, no, na yun nga, naglabas siya ng sama ng loob, no, sa ating mga viewers dahil sa mga sinasabi ng iba na kailangan pa imbestigahan daw kasi may foul play daw na nangyari, kahit wala naman talaga. Aksidente naman talaga yung nangyari. In fact, nandoon yung asawa ni Naldong Putik, no, sa lugar ng pinangyarihan, no. Ito lang masasabi ko, no. Itigil na natin yung mga walang kwentang haka-haka, yung mga bagay na pilit nating ibinabato kay Sir Jeff na yesyo kapabayaan niya lahat kaya nangyari yun kay Sir Jeff. Huwag naman tayong ganun, no, respetuhin naman natin sila, respetuhin natin yung buong Harabas family, respetuhin natin yung mag-ina ni Naldong Putik, no? Kasi nandun sila sa ano ngayon yung stage of healing ngayon, no? Sa halip na siraan natin sila, damayan na lang natin, no? Walang may gusto sa nangyari. Tsaka yung mga nagsasabi na kailangan pa imbestigahan ng pulis, guys, ginawa po lahat yon ni Sir Jeff, kasama pa nga yung asawa ni Naldong Putik. So nagpunta sila sa police station, nakipag-coordinate sila, at sa hospital kailangan din yon, no, ang coordination, pati dun sa punerarya, kasi requirements talaga yon pag may mga ganyang incident na nangyayari. Tapos iniimbestigahan din ng mga pulis doon sa pinangyarihan mismo kung saan nadisgrasya si Naldong Putik. Yun po, no, hindi po nagpabaya si Sir Jeff. Lahat po ginawa niya at ng buong team Harabas. Hindi nyo lang alam kung gaano kasakit para sa kanila ang mawalan ng isang kapatid, no, sa isang grupo. Si Naldong Putik, hindi lang yan basta-bastang kaibigan ni Sir Jeff. Yan ay tinuturing na nilang kapatid yan, pamilya, no? Kaya itigil na natin, no, suportahan na lang natin sila kung tayo ay talagang concern sa nangyari kay Naldong Putik, no? At kumuha rin ako ng konting video doon. So pinagdugtong-dugtong ko lang yung mga importanteng sinasabi ni Sir Jeff para po sa ibang viewers natin maintindihan kung ano yung nangyari talaga, no? Okay? Marahil hindi nasabi ni Sir Jeff noon nung time na nakaburol pa si Naldong Putik, kasi hindi pa nga nila tanggap yung nangyari kasi biglaan So ngayon nandun na sila sa stage of healing, so unti-unti na nilang masasabi, no, lahat. Kaya lang kasi nakakadismaya dahil yun nga ang nangyari. Marami pa ring pilit hinahatak pababa ang Team Harabas. So ito yung video na ipi-play ko. Ito lang yung mga importanteng sinasabi ni Sir Jeff, no, sa paliwanag niya kanina sa napanood ko, para maintindihan din nila kung ano talaga yung mga nangyayari at kung ano yung mga ginawa nyo sa kay Naldong Putik. Mali yung mga bintang sa inyo,
no, ako'y nalungkot sa nabalitaan ko, Sir Jeff. So ako mismo naiintindihan kita ng buong pamilya ng Team Harabas. So solid pa rin kaming nandito para sa inyo, Sir Jeff. So mabuhay po kayo. At mga paps, ito na, ipi-play na natin tong video na to. So yun mga Harabas, biglang nagpatawag ako ng assemble. Ayan, sama-sama kami ngayon. Bigla ako nagpatawag ng assemble kasi kanina, so wala sa plano tong paglabas ng video na to. Pero kanina, sobrang down na down ako sa mga nabasa ko sa Help for Review kasi kanina lang ako nag-check. Kanina lang ako nag-check ng mga comments ba. Kasi hanggat maaari ayoko magbasa eh. Kasi nalulungkot pa rin kami. Especially yung Help for Review, chinek ko ngayon. Ako, doon pala. Doon nag-ipon-ipon yung mga yung mga mababait nating viewer, Ang daming speculations, ang daming paninisi sa akin, ang daming, alam mo yun, may ipaparating pa sa Senate, diba? Sinisisi yung kung ano pa, imbestigahan daw, inimbestigahan daw ba ng pulis, chinek daw ba ng doktor. So lahat po ngayon, ikakwento natin lahat ng araw na yun, yung pangyayari, yung talagang totoong nangyari. So maaring tong mga nagko-comment na ganito, hindi nila napanood yun, diba? So basta lagad, putak lang ng putak agad. So ganun. Pasensya na kayo sa mga words na gagamitin ko ngayon, kung ano man yung timbre ng boses ko, kasi gusto ko express yung disappointments ko sa inyo, sa mga nagko-comment ng ganun, So wala kami doon, magkasunod na kami nila Daddy D eh. Sila nandun na sila eh. Si Daddy D, magkasunod na kami. Since kami bumalik. Kaso bumalik sila. Bumalik kami kasi may naiwan kami pagkain sa Chinook. So wala ako doon, wala kami ni Miss Rouse, wala kami nila Dalaman. So sumunod sila Daddy D doon. Tapos, kwento mo Dads yung nadatnan nyo doon nung moment. Paano kayo nakarating? Actually, halos sabay-sabay lang kami dumating doon nila, Ipman, saka ni Tito Bong. Tito Bong. Magbaba namin ng motor namin, siyempre parking eh. Sabi ni Tito Bong, parang mas maganda mag-park doon sa kabila, mas maluwag. Eh habang hinahanap nila Tito Bong yung may-ari ng bahay para sa parkingan, hinihintay kami, may tatakbuhan, tricycle now. Ngayon, dumating tricycle, sabi ko dito ho ang daan. Wala kaming alam na si Naldo pala yung aksidente. Dahil sabi na dito ang daan, dito. Tapos maya-maya, kala namin may nanganganak lang, yun ang nakita ko si Pong tumatakbo. Basang-basa, tapos parang takot-takot. Sabi ko sa kanya, Pong, anong nangyari? Sabi lang ni Pong, si Naldo. Oo. Tapos, pagtingin ko sa likod niya, nakita namin yung 4 na lalaki, buhat na si Naldo. Tapos sa talikod si Tintin, nag-iiyak. Doon pa lang, kinabahan na ako. Kasi, kita ko si naka-ano na eh. Oo. Kasama niya doon si Tintin, di ba? Kasama ni Tintin. Nandun din po si Tintin. Kasama ni Naldo. Sa area. Kasi nga, kasama ni Naldo siya eh. Kasama siya sa kotse. So, nauna na po sila doon. Kasama niya po yung asawa niya, si Tintin. So, gusto natin establish yun, yung pangyayari na kasama si Tintin, nandun din mismo. Kami nga, wala eh. Siya nandun, di ba? Pongs, kwento mo Pongs, ano bang nangyari Pongs? Yung pagdating pala ni Naldo doon bago ni Tintin, sabi niya, Pong, hakutin mo yung gamit. Yung mga gamit namin para maglapit baga. Ilapit niya rin yung mga bangka. Tapos noon, yung bangka na sa playa na. Gidala ko yung ulam, pagkakamainitan ba. Pagdala ko doon, bigla lang may nalagapok sa bangka. Pagsilip ko, si Naldo sa tubig na. Yung kuha ko ngayon bago yung dala ko sa playa. Bago maya lang, bulot na kanyang bunga. Bago naglapitan natin sila, bago mga taga doon. Tulungan lang. Klaruhin natin yung yung issue na bakit daw hinayaan si Naldo mag-isa doon. Mga Karabas, bawat isa sa amin may kanya-kanyang trabaho, 'di ba? So, kilala niyo naman si Naldo, masipag talaga 'yon. So, yun yung trabaho niya eh. Yun siya eh, 'di ba? So, kaya siya lang mag-isa doon kasi si Nice Guy at si Pungloy naghahakot naman. Tapos yung iba sa amin papunta pa lang, 'di ba? So kaya kasi nasikaso ng pagkain. Oo, kasi nakasikaso. Ayan, sige. Nakwento sa akin isang ni Tintin na ayaw daw siyang paakyatin ni Naldo sa bangka. Dahil umuga ngayon bangka. Wag ka muna dito, Tin. Doon ka lang muna. Sabi niya, talagang siya yung nag-isa talaga doon. Oo, nag-isa talaga siya. Siya siguro talaga lang. Oo, ayaw niya daw paakyatin si Tintin. Yun ang kwento sa akin ni Tintin. Dalawa talaga kami magkatabi ni Tintin doon sa kabilang bangka sa dulo. Tapos na ako magakot ng dugtungan kasi kami ni Pungloy. Ako doon sa taas, papunta doon sa ay hindi pwedeng i-rekta doon dahil
malakas yung alon, ay mga battery natin baka mampas mga ng alon. Dugtungan kami. Siya yung pagdating ko doon ng sa may kahoy, doon ko nilalapag, si Pungloy papunta naman sa bangka. Kaya nung nagsigaw siya na, nice, Naldo, nahulog. Nagsigaw na ako natakbuhin. Sungin yun, nilusong niya na. Biglang tumatawag sa akin si Ipman. Sabi ko, hindi naman tumatawag tong tao na to. Hindi sumasagot nga sa phone, never nagsagot to sa phone sa akin. Pag tinatawagan ko, never. Wala akong maalala na sumagot sa akin pag tinatawagan ko. Yung pa kaya na siya yung tatawag sa akin. Kinabahan na ako noon na yung tumatawag si Iping. Pag sagot ko na kayo, bakit Peng? Ayan, naghahangos yung buhos sabi niya, sinugod nila Daddy D sa ospital si Naldo. Sabi ko, ospital? Baka sa district. Sabi niya, baka daw sa district pa nga Sabi ko si Daddy D tawagan ko. Tinawag ko si Daddy D. Kaya nung sabi ni Daddy D na nandun sila sa ospital, na certain hospital, sugod agad ako doon, punta ako doon. Pagdating ko doon, yun nga, inakbayan ako ni Daddy D at niyakap niya ako na ganyan. Doon pa lang alam ko na, sabi ko, iba to, sabi niya. Yun, doon niya sinabi, wala na si Naldo. Wala si Naldo. Yun na, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Talagang shock na shock. Hindi mag-sink in sa akin yung pangyayari. Talagang napagganon ako Napagganon ako sa sulok. Oo, napaupo ako sa sulok. Sabi ko na ganun Hindi ko agad ma-absorb. Tapos yung tenga ko, umugong yun. Yung parang sisigaw ko lang. Sobrang dig ng paningin ko na yun. Sabi ko, napagganon ako na yun. Sabi ko, hindi ma-absorb ng sistema ko Pero nung medyo nahimasmasan ako, sabi ko, kailangan ko i-confirm, sabi ko. Pasok ako sa loob. Wala akong pakialam sa pasok talaga ako. Pinuntahan ko siya doon. Ayun. Ako lang mag-isa doon, nakita ko nga talaga na witness ko si Naldo. By the way, kaya wala si Tintin dito. Hindi ko na in-invite kasi hindi niya kaya. So, hindi ko na siya sinama dito kasi kung kami, nasa process na nasa healing period kami. Siya mas lalo na. Sariwa pa yung sugat. Ayaw natin kudkudin yung sugat ba na dugo uli, 'di ba? Nakuha niyo naman yung analogy ko, 'di ba? So, wag na, kaya hindi ko siya sinama dito ngayon. Anyway, lahat naman kami alam yung pangyayari. So, yun na nga. Nung dumating sila Tintin, sila Ate Jane doon, sabi ng doktor doon, sabi ng ospital, hindi kailangan patagalin doon kasi nga wala na Patay na rin siya. So, kailangan daw alisin na agad. Protocol mga karabas, ito protocol sa mga nagsasabi na dapat daw may police investigation. Ito, sobrang nasaktan ako. Ito gusto kong ilabas yung sama na loob ko. Baka daw may foul play. Sabi ko, my God, foul play. Naisip nyo ba kung ano yung sinasabi nyo na may foul play? Diba? More than brothers ang turingan namin, magkakapatid na totoong magkakapatid. Paano magkakaroon ng foul play? Paano pumasok sa isip nyo yun na may foul play? Tao ba kayo? Yun yung tanong ko sa nag-iisip na yun. Tao ka ba? Diba? Tao ka ba? Na kaya mong gawin sa kapatid mo yun? Kasi kung kaya mong gawin sa kapatid mo yun, kami hindi. Hindi namin kaya yun. So ang weird ng mga pag-iisip ninyo na ganyan, no? Ayun, protocol po sa St. Peter na bago nila i-embalm, kailangan may police report. Diba? So punta ako sa police station, ni-report ko po yun. Kasama ko si Tintin kasi asawa siya So siya yung nagkwento. Andun lang ako para samahan siya. Sila yung nagkwento, sila ni Nice Guy. Si Pungloy kasi hindi makasalita that time, kaya hindi ko sinama. So sila po yung, kasi ikukwento nila yung yung pangyayari. Saka yung hospital din po ay tinawag. Yun protocol din ng hospital. Protocol, pag mga ganun pong incidents, sure ball po yun. May police report. May police report. So ganito nangyari. Kwento ko, detailed by detailed. So pumunta ako sa police station, tatlo kami, Nice Guy, ako, si Tintin, si Harabe at si Lord ang nag-drive sa amin kasi nga binibigay sa akin ni Harabe susi, hindi ko kaya mag-drive. So pinag-drive nila kami doon. So tanong-tanong ang police. Tanong mo police sa police station, sa MPS. Tanong-tanong. Tapos hindi doon na natapos 'yon sa pagtanong-tanong mga karabas. Pumunta yun sila doon sa mismong place. To investigate. Pumunta yun sila sa bangka, nagtanong-tanong, nag-imbestiga. 'Di ba? Kung ano talaga yung nangyari. Nakataon lang na siyempre apply yun, walang CCTV. So nagtanong sila sa mga tao. Ay, tambayan po yun, maraming tao naman. Punduhan yun So at saka maaga, maraming tao doon. So yung mga tao nagkwento sa pulis, 'di ba? So maya punta sa amin ng pulis. Okay na po. Cleared na po, Sir Jeff. Nag-investigate po kami doon. So yun, una, na-clear natin yun. Pangalawa, bakit hindi daw pina-autopsy? Baka daw may foul play nga sa mga kasama. Imbestigahan daw yung mga kasama.
Di ba? My God, napakasakit po no, ng mga ganong wordings. Kasi bakit? Kami mismo, durog na durog kami. Kapatid namin na wala, namatay. Durog na durog talaga kami. Makakabasa pa kami ng ganong comment. Na tipong i-blame pa sa'yo. Di ba? Ikaw po, imbestigahan ako po. Para nyo kaming binabaon, mga karabas. Sa mga nagsabi nun. Pasensya na kayo sa mga wordings ko dito. Kasi hindi ko lubos maisip na kayang isipin pala ng tao yun. Di ba? Na hindi ka naman nila kilala. Kakunik po eh. Doktor, hospital, St. Peter, tsaka yung police station. Sila po nagkakunik-kunik mismo. Pinapunta ako sa diagnostic, kami nila Tintin, para ayusin naman yung death certificate ba. So yun din yung kailangan nila, yung police report at saka yung clearance ng doktor. Sa St. Peter, clearance din ng doktor bago siya kasi embalm. Kailangan may clearance of mini autopsy ba? Mini autopsy. Hindi talaga kayong bibiyakin pa siya or what. Aalamin lang ng doktor kung ano yung primary cause. Cause of death. So pumunta doon ng doktor. Pumunta ng doktor ng diagnostic yung galing pong diagnostic. So chinek up siya, ganyan. Siyempre, part ng pag-imbestiga rin yun ng doktor, siyempre. So, nakita ko sa death certificate. So, tawag sa akin, okay na Sir Jeff, ganyan. Pinrepair na nila yung death certificate. Yun yung findings ng doktor, hematoma. Hematoma, ang cause niya is hitting on hard object, which is itong ulo. Yung sa likod ng ulo. So, hindi nalunod, hindi tinamaan ng ilisi, walang foul play. Yan, alisin nyo na sa Actually, si Father Dan nga, saktan din dun sa kaya sa huling paalam ni Father Dan sa tribute, sabi niya na tumigil na kayo. Sabi niya, kasi kaya ako nasaktan 6 hours ago, yung ibang nabasa ko 6 hours ago, 3 hours ago, health review. Ibig sabihin hanggang ngayon question mark sa kanila, na gusto nilang imbestigahan, na gusto nilang i-blame somewhat, i-blame nila ako, di ba? Parang hindi sa ina-out ko yung sarili ko sa ganon, pero masakit kasi gusto kong i-out yung sarili ko in a sense na tama na, masakit yung mga ganong comment kasi nagbabasa po ako ng comment hindi to ordinary bashing i-bash nyo ako sa itsura ko, i-bash nyo ako sa mga ginagawa ko, i-bash nyo ako sa may mali kaming ginawa, may mali akong binili na ganito, okay lang yun, kaya ko i-bear yun kasi nga turo ko yan, ignore mo yung bashing. Pero yun po, hindi yun hindi biro yun, hindi ordinary yung pambabash para sa akin yun. Sobrang sakit kasi, sobrang sakit po nun yung mga ganon. Anyway, naka-block ka na rin kung sino man kayo, naka-block na rin kayo. Kaya kung naka-block ka na, for sure ikaw yun. So, alam mo na ikaw yun. So para sa'yo yung video na to, kasi yung mga legit naman nakaharabas na talagang sumusuporta sa atin, na talagang nanonood sa atin from the start, naiintindihan nila, alam nila yung sitwasyon. Kaya sobrang thank you po sa inyo. So anyway, hindi lang po namin pinapansin yung basher kasi sobrang thank you din kami syempre, lalo na sa mga warm comments ba na pang encouragement, na pampalakas ng loob namin. Sobrang appreciate po namin yan. Nagbabasa po kami ng mga comments So sobrang thank you. So ayun po, yun yung totoong pangyayari. So stop nyo na yung bulok na kaisipan ninyo na foul play or kailangan pang imbestigahan. Kasi protocol naman yun, di ba? Nonsense ka ba? Hindi mo ba alam yun? Accident talaga yun. Automatic yun. Kaya nga ako, sinasagot ko po talaga. Kahit doon nasa kasagsagan kami ng pagluluksa. Hindi ko po kayang tanggapin yung mga ganong sinasagot ko talaga. Sinasabi ko sa kanila na protocol yun. Dapat ka ako intindihin nyo muna kung ano yung mga protocol pag mga ganong incidents bago kayo magsabi ng kung ano-ano. Antimano yun, may investigation kasi accident kasi yun Kaya talagang natural yun. Hospital mismo at saka St. Peter, sila mismo ang magkukunik-kunik. Hindi kasi nila ipaprocess pag walang police report, police investigation. Diba? So, yung mga ganong ka-inosentehan na comment, so tigil na po natin. Papakilala mo lang masyado yung sarili mo, na inosente ka sa ganong bagay, diba? So, sana wala na mga ganong comment. Na-clear na po natin klaro na tayo doon. May mga nagko-comment kasi na dapat wag niyong pabayaan, sana naman wag niyong pabayaan si Tintin, sana naman ganyan. Alam ko na concern kayo, pero bago po kayo maging concern, since kayo nga viewer namin, concerned, di ba? What more kami? Na kapamilya namin sila. What more kami, di ba? So, in short, magkaroon po tayo pare-parehas ng peace of mind na secured po sila, na hindi po sila papabayaan ng grupo. So, ganoon po tayo dito.
Kaya pag may nabasa kaming comment na gano'n, napakasakit. Parang alam mo yun, yung shield natin wala eh. Sinasagot. Oo. Ayoko kasing sumagot sa mga gano'n. Ako dumating sa punto na chinat ko siya na wala kayong puso, basta hindi kayo namatayan. Gano'n talaga ako. Diba, pero hindi niya nasisin hanggang Ako sinasagot ko. Nasakit kasi Mga messages sa akin. napaka-vulnerable po namin mga karabas bilang pamilya. Actually, nandun putik. Aywan ko lang ha, pero grabe. More than family yung sakit na yan sa amin. Basta. Kapatid kasi namin yun eh. Diba? May nagsasabi pa na biri mo, nagtitribute tayo ng ganun. Meron pang sinasabi na ano. Anyway, sagutin natin lahat yan ha. Dapat sinabi niya nung buhay pa, kaya ganyan. Mga karabas, hindi naman ganun ang totoong buhay. Diba? Sa pelikula yun. Although, alam natin sa sarili natin na mahal natin bawat isa. Na mahal natin si Naldo. Kasi nga, alam ba natin na mawala siya, diba? Oh, yun yung point. Yung nag-comment noon, ikaw ba, sinasabi mo yun sa kapatid mo, sa nanay mo, di ba, sa mga kaibigan mo, na gano'n, bro pa, sana intindihin nyo mga karabas na ngayon lang namin nilabas yung ganitong video, yung totoong pangyayari, kasi noong mga nakarang araw talaga, di namin kayang pag-usapan, di namin kayang ikwento, di ba, so at least ngayon, although nasa period pa rin kami ng healing ngayon, healing process, pero di ba nga, move forward na tayo, so after this, wala na. Hindi na tayo maglalabas ng kasi nga yung sign off niya, yung ano, okay na yun sana eh. Last na yun eh. Yung libing, huling ano na po yun, huling video na regarding kay Naldo yun kasi di ba nga sabi ko na nga Naldo putik na signing off. Pero ito na talaga yung last. Kasi hindi ko kayang palampasin yung mga ganong comments ba. Kasi syempre, tao rin kami. Hindi porke nilabas namin sa public ang aming buhay. Oo, subject kami for tawag dito, yung criticism, tsaka yung yung public scrutiny. Okay, subject kami doon. Pero now naman, wag namang ngayong napaka-vulnerable namin. Kaya namin i-bear lahat ng pambabash. Mas lalo na ako, never ako sumasagot sa bashing, di ba? Pero ibang sitwasyon kasi yung mga karabas eh. Hindi mo na lang nilawakan yung pag-iisip mo. Death yun eh. Di ba? Kamatayan ng kapatid namin yun eh. Tapos napaka-vulnerable namin, wala kami shield. Suspension yun. Oo, parang binaril nyo kami sa isa nun, eh, di ba? Napaka-cruel mo naman, kaibigan. Napaka-cruel mo. Hindi kita tatawagin kaharabas dahil hindi ka tunay na kaharabas. Napaka-cruel mo. Ang tawag ko sa iyo ay tawag dito. Napakalupit mo, malupit ka. Isa kang malupit na tao. Yun ang kaya kong sabihin sa iyo. Kasi kami, hindi namin kayang isipin yung ganun sa ibang tao. Hindi namin kayang isipin yun. Tapos hindi namin kayang gawin yon sa taong namatayan. Nasasabihan mo ng ganun, di ba? Hindi namin kayang gawin yon. Kaya ikaw, kung nakaya mo yon, malupit kang tao. Malupit ang puso mo, kapatid. Malupit ka. Yun lang yung kaya kong bitawang mga salita sa'yo. Mabigat yun, sana isipin mo yun. Isipin mo mabuti yung kapatid. Sana mapanood mo to. Sana nanonood ka pa rin. Di ba? And after na to, sana wag ka nang manood. Okay lang. Hindi ka namin kailangan dito, ha? Okay lang, para sa iyo yan. Para sa iyo itong mensahe na to. Para naman sa mga solid na kaharabas natin, sobrang thank you po. Ngayon namin sobrang, alam yun, ramdam namin yung kung gaano kainit yung pagmamahal nyo sa amin. Sobrang naramdaman namin. Kung baka nangyari, worst and best eh. 'Di ba? Yung mga worst nating mga kaibigan lumabas. Yung mga best natin ang mga viewer talaga lumabas din. Grabe kayo. Yun lang yung isang namin. Yun yung isang pinanghugutan namin mga karabas. So mga karabas na uli, kaya kausap po na yung mga legit natin na viewer rin. So taos puso po yung pasalamat namin sa mga nagpaabot. Hindi po namin kayo kayang isa-isahin eh, kasi ang dami. So ngayon po gusto namin take yung opportunity na sobrang thank you po. So klaro na po tayo doon. Clear na po tayo. Sana po hindi na natin gawin topic. Huwag na natin pag-usapan. Move forward na tayo. Yun naman talaga yung dapat. At saka mas magiging mabilis yung kapayapaan ni Naldong Putik kung walang mga ganitong issue, kung hindi na natin siya, alam yun. Tsaka ang isa pang tulong na hilingin ko mga karabas, tulungan nyo kami pag-pray si Naldong Putik na magkaroon siya ng totoong katahimikan. So yun lang po. Thank you so much at sana nalinawan kayo, nalinawan ang lahat.